Yan, ito mga sir, mayroon tayo yung isang unit na Rider 150 Fi. Yan, yan lang tayo makakapag video nito. Pero yung gagawin natin dito mga sir, mag-install tayo ng MDL. Tapos yung isa pang problema niya, kaya kinalas natin yung flarings niya. Dahil nag-overheat. Dahil malakas mag-leak. At ito yung 2017 na Rider Fi. Yan, pasilip ko sa inyo yung gagawin ko. Kung mapapansin nyo ito. Yan, yung ganyang basa yan mga sir, galing po yan sa coolant hanggang dito. Yan. Pero walang problema dyan, saka dito sa gitna yan, walang problema dyan. Kumbaga ang pinaka issue lang nito yung hose ito. At gusto ni tropa, may-ari nito, papalitan natin ng hose. Ito yung ipapalit natin. Ito. Kaya tinanggal natin yung flarings. Kahit paano, ito ay mabilis lang tanggalin yung flarings. Tapos mamaya ito, install natin yung MDL. Kaso lumang version na to, version 3. Parang hindi mo rin siya sulit. Kasi version 3 at mayroon na kasing version 6 na MDL. Nakikita mo yung ito yung mga wire. Pero ito yung nabili ni sir, kaya kakabit natin yan. Kailangan natin dyan ng relay, saka yung switch para dun sa high and low natin, dilaw sa kaputi. At kailangan pa natin ng wire dyan, kailangan battery yan dyan sa compartment. At magbabracket tayo doon, lalagyan doon sa harap. Basta pinaka-importante, maglagay kayo ng ng relay saka yung fuse papuntang battery. Dapat yung fuse natin malapit dapat yun dun sa battery. In case na magkaroon ng short circuit, yung wire na ikakabit natin, puputok lang kaagad doon yung fuse. At kapag pumutok yung fuse, dahil sa katagalan gano'n, kumbaga nag-corrosion or di kaya dumikit, fuse lagi ang pumuputok. Pag pumuputok, di tingnan mo na kaagad yung wire. At least hindi masisira o hindi masusunog yung motor kasi naglagay tayo ng fuse. Dito natin lalagay mamaya. Yan. Kasi hindi rin pwede dito sa side na to. Kasi kapag lumiko ka, nasabit yung sa radiator. Kaya iisip ko muna dito or dito. Siguro magbabracket ako dito. Hindi rin kasi pwedeng ibaba mo ng konti. Baka kasi tumama dito pag nag-bounce. Kaya simulan natin tanggalin yung yung radiator hose. Dahil naman itong tanggalin to kasi puro naka-intact pa naman. Ayan. Nabili niya ng 65 ito si sir, may-ari nito. Kasi yung may-ari nito abroad. Kaya sariwa pa yung hindi pa bugbog. Ayan, tatanggalin ko to kasi dito nanggagaling yung linkage. Itong hose na to, saka ito. Ayan, ito mga sir, iangat nyo lang to, tapos lukan nyo lang to. Phillips screw lang din naman to, or flat screw, tapos ganyan-ganyan nyo lang yan. Ayan. Kasi magpapat tayo ng ng radiator ng coolant. Ayan, tapos to, iangat nyo lang to, tatanggal nyo na to. Ayan. Taluwagan nyo lang to kasi hindi naman ito totaling mahirap magpalit. Ayan. Tapos ito sa kabila din to. Ayan, matapon talaga yan. Hindi natin kailangan ibalik pa yan. Para na natin kasi mura lang naman yan. Tapos sa kabila, ayan, ito yung kabila nya, clamp sa kabila. Ayan. Pagawin natin. Ayan. Tapos ito yung sa. Ayan. Tapos bali tatlong klase lang to kasama ito. Ayan, madali naman ito magpalit.
Yan, ito mga sir, nalagay ko na. Mas lalong pumugi. Pati driver nito pupugi din. Yan, kaso itong mga clam hose na to, in case na tatanggalin natin uli yan at ihigpitan muna, ayan na, parang masisira na uli. Kaya obligado palitan mo na to kung sakaling tatanggalin mo uli siya. Yan, puro ganyan lahat. Ganito sa kabila. At lalagyan natin kulan, tapos panrin natin kung mayroong maglilik para maigpitan natin. Sasayahan mo natin kulan hanggang sa mapuno. Yan, tapos pandarin nyo para bumaba yung kulan papasok doon, kasi pag tinatanggal nyo yung hose, matapon yung kulan yan. Kaya ito yan, bumaba na ulit siya. Yan, kailangan natin uli mag-refill. Pati yung sa reserve matatapon din kasi yan, kasi nasa taas yung reserve niya. Yan, yung reserve niyan, bukasan yan dito. Ito yung hose. Para maobserba natin kung may maglilik dito pagka medyo gumana na yung thermostat. Para hindi naman kawawa si sir, kasi pag binalagyan natin yung clearings, hindi mo na ito maiigpitan. Kaya dapat paandarin nyo muna kapag ganito yung mga gamit yung mga clamp hose. Paandarin nyo muna hanggang sa makita nyo, kasi lalambot pa yung hose at luluwag diyan, kaya igpitan nyo uli. Ito mga sir, pinapainit natin para makita natin kung mayroong siyang moist na manggagaling sa hose or dito. Pero ito, kaya na pa natin ito pinapaandar at mainit na nga yung makina nya, pero wala pa tayo nakikita ang moist. Mahawakan nyo naman din to. Ito, makikita nyo rin dyan or mararamdaman nyo na umiinit. Ito yung unang iinit, tapos susunod ito. Yan, parehas na umiinit na. Naantay ko lang munang mayroong mag-leak para mahigpitan natin yung clamp. Tapos yung pan hindi pa naman gumagana, kaya hindi pa siya masyadong mainit na mainit. Ayan, napuno ko yung reserve nya. Kaya pag napuno nyo yung reserve nyo, baka mamaya magulat kayo ba't may tumatapon doon dyan sa baba, kasi mahaba yung hose nya papunta yan doon. Normal lang yan, kasi dalawa din yung hose nyan, isang pa pasok, isang pa out. Pagka sumobra, tatapon niya lang sa baba. Yan, pinuno ko kasi baka mamaya ito at sisiksik pa yan, tatanggalin niyo yung bula, ihigop yun doon sa reserve. Kaya kahit punuin nyo yan, walang problema. Hindi naman mauubos yung 1 litra dyan na kulan, may sobra dyan. Kaya painitin ko munang mabuti, tapos maya maya ipiprepare ko na rin yung wire na gagamitin natin sa MDL. Papagapang tayo ng wire. Ang gagamitin nating wire dyan, yung magandang klase na. Okay yung gagamit ng yung madaling mag-corrosion or magpulbos, kasi madodoble lang yung labor ng customer. Hanggang doon yan, hanggang sa pinakailalim. Andun kasi yung kanyang batteries doon sa malapit sa tail light, sa ilalim ng upuan. Kaya ito muna inuuna ko, painitin ko muna. Okay na to mga sir, wala nang problema to, kasi umikot na yung pan. Umikot na yung pan nya, ibig sabihin mainit na yung makina. At check ko naman yung mga dulo-dulo ng hose. Ayan, wala siyang leak, kaya goods na to, wala nang problema to. Susunod natin gagawin, patayan na natin. Yan, goods na yan. At wala nang linkage. Susunod natin gagawin yung MDL naman niya. Ayan, gamit kong wire, siyempre yung solid wire, nagbibili yan sa auto supply. Maliit lang siya, pero loob niyan makapal yung hindi siya nagkukurot yung basta-basta. At siyempre tinatalian ko pa binabalutan ko pa ng electrical tape para doble. At maganda rin tingnan pag binuksan ng iba. Kaya gagawin ko muna to, papagapang ako dyan. Ito mga sana, nakapagpagapag na ako ng wire. Ito,
kung ano yung standard or yung pinaglagyan nung wire nung motor, doon ko rin siya pinadaan hanggang dito. Ayan, niluwa ko ng konti na to kasi dito ko ilalagay yung relay para kung sakaling masira yung relay, headlight lang yung tatanggalin, napapalitan ka agad. Tapos ito, yan, hanggang dun, hanggang dito yung mga siya. Yan, ito na yung wire natin na pinag-aapang ko dito. Mamaya lalagyan ko ng fuse yan. At mamaya natin install yan hanggat hindi pa tayo clear dito. At yung yung kanyang relay, ito yung socket niya, hindi ko po ito gagamitin kasi nagko-corrosion to. Ang gagamitin ko yung ito kasi sinubraan ko yung wire para magamit ko at mahinang ko to. Yan, lalagyan ko ng wire to. Lagyan ko muna ng wire to mga sela. Hinangin ko muna. Tapos dito sa mga number na to, yan, ipapakita ko na lang sa inyo mamaya kung saan po yung number na yan, kung saan sila nakalagay. Dahil isang relay lang yung gagamitin natin dahil nga para hindi matakot sa espasyo. Meron ding relay na maliit, nasa inyo naman yun kung yun ang gagamitin nyo, pwede naman yun. Pero ito nabili ni Sir, kaya ito yung gagamitin natin. Ito na mga sir, bali nahinang ko na yung wire dito sa ating relay. At number 30 papunta po yan sa battery na may fuse, itong number 30. Tapos number 85 gagawin natin ground yan. Yung 86 sa accessories wire ilalagay natin. 86 ayan sa accessories wire. Tapos itong 85 gagawin natin ground. Siyempre isasabay na natin yung ground ng MDL natin. Ito na yung MDL natin. Dito ko sa nilagay sa ilalim dahil saktong sakto yan. At yung number 87 naman ilalagay natin yan sa switch. Sa switch natin yung pinaka-trigger ng high and low natin para gumana yung kasi kapag dalawang relay ang ginamit mo, ang gagawin mong trigger diyan or papunta sa switch yung number 86. Kaso single relay lang yung gagamitin natin kaya 87 yung gagawin nating pinaka-kill switch niya. Papuntang papuntang switch para may off niya. Ayan, mabukutan ko ng electrical tape. Basta tandaan nyo lang lagi dyan. 30 sa battery, 85 ground, 86 sa accessories wire, 87 papuntang switch natin sa MDL. Ayan, dahil single relay lang yung ginamit natin. Ayan, ito mga sara, naibalik ko na yung clearings. Hindi ko na pinakita sa inyo kung saan ko nilagay yung number 86 sa accessories wire. Basta pinaka-importante dyan, accessories wire, hanapin nyo lang yung brake light switch ninyo. Itis light nyo kung saan yung iilaw doon kapag inon nyo yung ignition. Yung accessories wire, yung kapag inon mo yung susi, saka lang papasukan ng supply, manggagaling sa battery. Yung accessories wire. Okay, testing natin. Ayan o. Tapos nilagay ko yan dito sa unahan. Tapos yung fuse mga sarap, huwag nyo kakalimutan. Nalagyan lagi ng fuse. Okay na to.